update sa Yaman sa Kalusugan Program at pagpapalawig ng ilang benepisyo ng PhilHealth sa mga middle class contributors. Ating po pag-uusapan kasama si Dr. Israel Francis A. Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Sek, at magandang tanghali din sa lahat ng ating tagapanood at taga-subaybay. Happy Valentine's Day po and Happy Chinese New Year na rin. Ayan, maraming salamat po. Well, Doc Ish, hingi po muna kami ng update dito sa may Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth. Ilang Pilipino na po ba yung naka-register sa YAKAP at ilan yung accredited YAKAP sa bansa? Sa ngayon po, we have around 40 plus million Filipinos na naka-register na, pero around 25 million pa lang po yung merong first patient encounter. And they are actually registered in our around 4,099 nationwide YAKAP clinics composed of government and private clinics and hospitals with around 7,000 accredited primary care doctors. Doc Ish, ano po ba yung mga bagong ipinatupad at mga dapat abangan ng ating mga kababayan? Yes, Ate Kweng. Pagdating po sa ating YAKAP, yung pong ating regular YAKAP program is yung pong libreng konsultasyon, 13 libreng laboratorio at 20 libreng mga gamot na kasama sa regular YAKAP program. Pero in-expand na po natin ito ngayon to include another 54 drugs, yung tinatawag nating gamot. At ito naman po ay libre din pero may limitasyon na around 20,000 pesos per person per year. Pero so ngayon lahat po ay 75 drugs na po yung makukuha na libre under the gamot program. We also have expanded the YAKAP program to include screening test po para dun sa 4 top cancers in the Philippines, yung pong breast cancer. So meron tayong libreng chest mammography at saka po chest breast ultrasound. Para naman po sa liver cancer, we have libreng alpha-fetoprotein. At para po sa lung CA, meron tayong tinatawag na libre na low-dose chest CT scan. And para po sa colorectal cancer is yung pong libreng colonoscopy screening examination. So patuloy pa rin po nating nag-aaral kung paano pa at ano pa ang pwedeng dagdag natin na benepisyo to make YAKAP a comprehensive outpatient benefit primary care package. Sa ngayon po, yung gamot, and just recently kasi siya po ay fully implemented in the NCR, and just recently our President, Dr. Edwin Mercado, launched this also in several mega cities like in Cebu, Davao, CDO, and of course in Region 2. And hopefully within the year po, it's a nationwide full implementation already of the gamot program. Doc, kamusta naman po ang plano na palawakin ang benepisyo ng PhilHealth para naman sa mga middle income earners and contributors? At kailan ito inaasahan na mararamdaman ng mga miyembro? Well, unang-una po, ayan ay patuloy naman nating ginagawa, atin pong pinapalakas yung atin pong tinatawag na no balance billing or no copay program, na kung saan under the no copay program po, ang lahat, actually nga po, hindi lang ito para sa middle class, but of course, dahil malaki ang middle class workforce, ay malaki ang kanilang magiging makukuhang benepisyo dito, na kung saan if they will actually opt to be admitted in ward or basic accommodation, ay in any accredited facility po, 90% of the beds in any government facility, DOH and LGU-owned hospital ay ward, kung doon po sila magpapakonfine or in not less than 10% of the beds of private facilities na accredited ng PhilHealth, doon sila magpapakonfine, ayan po ay no copay na. So yan po ay ating pinapaigting ang pagpapatupad para po maramdaman ng ating especially middle class. Pangalawa po, doon sa ating inilunsad na programa na waiver of interest para po doon sa premium contribution, interest of the premium contribution, para po masigurado na ang lahat ng ating mga miyembro, lalong-lalo na ang middle class or the working class, ay
makakuha ng ating tinatawag na primary care program or yung YAKAP, isa po sa kondisyon para po ma-waive yung pong interest ng premium contributions ng mga employers ay yung pong masigurado na ang lahat ng kanilang empleyado ay nakaregister muna sa isang YAKAP clinic para po makakuha ng benepisyo itong ating mga workforce, hindi lang sa gobyerno, kundi pati po ang pampribado. And of course, sinusuportahan din po natin yun pong binaplano ng Department of Health, extending the zero balance billing to middle class in DOH retained facilities. Okay, Doc, pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan kung paano mababalanse ang pagpapalawak ng benepisyo para sa middle income contributors habang patuloy na sinusuportahan naman yung mga indirect contributors na sinasagot ng pamahalaan. Well, opo. ASEC, ang lahat po ng ating mga benepisyo, bago natin mailabas or bago maaprobahan ng board, yan po ay dumadaan sa financial impact analysis. Nagkakaroon po tayo ng actuarial projections, hindi lamang sa taon ng pagpapatupad, kundi pati po years beyond the implementation para po makikita kung ito ay sustainable, kung ito po ay kakayanin ng programa at lalong-lalo na kung ito ay kakayanin ng budget or pera ng PhilHealth. Kung kaya, masisiguro po natin na kapag meron tayong mga inilabas na bagong benepisyo, pinalawak na benepisyo, ay ito po ay sustainable at matutustusan ng ating korporasyon. In that way po, ay nasisigurado po natin na balanse ang ating pagpapalawak ng programa at the same time having the same confidence na kakayanin ng ating pondo. Okay. Doc Ish, paano naman po ipatutupad ang layunin ng pamahalaan na mas maramdaman yung zero balance billing sa mga pampublikong ospital, lalo na sa mga regular na nagbabayad po ng premium? Well, unang-una po ay gusto ko i-clarify that the zero balance billing is a program of the Department of Health. Sa ngayon po, yung ating zero balance billing na pinapatupad ng DOH, syempre una po, dun sa bill ng pasyente ay kakaltasin muna yung lahat ng mga discounts. Kung ikaw ay PWD, kung ikaw ay senior citizen, lahat ng mandatory discounts. Pagkatapos po ay tatanggalin yung benepisyo ng PhilHealth. And after that, kung may natitira pa sa bill, ay kung ikaw ay merong HMO or private insurance, tatanggalin. Yung matitira, yun po yung i-charge sa zero balance billing. So on the side po ng PhilHealth, ang talagang sinisigurado natin ay mapalawak at mas mapalaki yung ating coverage para po doon sa bill na makakaltas para sa PhilHealth side, magiging malaki po siya and talagang kukonti na lang yung matitira na ma-charge sa zero balance billing. In that way po, ay mas mararamdaman ng ating mga miyembro, lalong-lalo na ng binabanggit na workforce, na talagang totoo po ang ating programa, lalong-lalo na yung zero balance billing na sinusuportahan din naman ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ni PBBM. Doc, may mga suggestions naman po na pagbutihin ang accommodations, lalong-lalo na ng mga direct members. Ano yung mga concrete steps that we're taking para matiyak na maayos yung kwarto at serbisyo para ho sa kanila? Well, actually po kung titingnan po natin ngayon, kahit po yung sa ward lang ng government hospitals, lalong-lalo ng DOH, retained hospitals, malaki na po yung improvement. May mga ward accommodation na po ang mga DOH retained hospitals na aircon na. Meron na pong may mga kortina para hindi po sila nagkakakitaan. Meron na rin pong mga maayos na palikuran. So patuloy po, salamat na rin naman sa ating gobyerno, katulad po ng ating at ng Kongreso, sa pagbibigay ng sapat na budget para po mas mapaganda natin yung mga ganitong struktura para kung meron mang mga middle income that will decide to be admitted in like ward or semi-private room, ay mararamdaman po nila na maayos, malinis at maganda ang serbisyo na ibinibigay ng ating panggobyerno. Okay, Doc, sa usapin po ng coordination, paano po hinihikayat ng PhilHealth yung mga LGUs at maging yung mga pribadong ospital na magpatupad o sumunod dun sa may zero balance billing upang mas marami pang pasyente ang makinabang dito? Well, sa ngayon, ASEC, actually,
since again, this is a DOH program, yun pong ating zero balance billing, yung pong zero balance billing ng DOH ay limitado pa po sa DOH retained hospitals. Pinag-aaralan pa po at binabalangkas pa yung guidelines para po ma-include yung mga local government-owned government hospitals and even kung i-extend po siya sa private. So wala pang zero balance billing actually sa private, only in DOH retained hospitals. But hopefully soon po ay maisama na siya ng DOH. Okay, Doc, maiba naman, kamusta naman po ba yung koordinasyon ng PhilHealth sa Department of Health para matiyak na tuloy-tuloy yung pagtaas ng benepisyo at kalidad ng serbisyong pangkalusugan? Well, ang atin pong koordinasyon ay patuloy at lalong lumalakas, lalong-lalo na po na ang chairperson po of the board of PhilHealth, which is the highest policy-making body and approval of the policy, especially of the benefits, ay ang ating pong kagalang-galang na Secretary of Health, si Ted Herbosa. So, siya din po yung ating chair para sa Benefits Committee. So, talaga pong lahat po ng mga inirerekomenda ng management na expansion ng benefits or new benefits to be introduced ay talagang nai-coordinate po at dumadaan po sa pamunuan ng Department of Health, the Secretary being our chair. Doc Ish, nasa inyo ho ang pagkakataon para magbigay ho ng mga mensahe nyo para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon, Asek. Dahil po sa ang tema ng ating 31st anniversary nitong nagdaang Feb 14 ay ang yakap para sa bawat Pilipino para sa kalusugang sigurado, ninanais ko po at hinihikayat ang bawat Pilipino na magpa-register na. Dito po sa ating Yakap Clinic of your choice, makikita po ninyo ang listahan at pwede kayong pumili sa ating website at www.philhealth.gov.ph or sa eGov app po kung saan nakalink din po ang aming website at magpa-register na po kayo para po makuha nyo na ang mga libreng serbisyo ng Yakap katulad po ng libreng konsultasyon or check-up, 13 libreng laboratorio at drugs po including maintenance drugs para po makakuha na natin ang mga serbisyo na ito. Ang talagang ninanais po natin, yun pong mga may sakit at nararamdaman ay mapagaling natin at yung po namang magagaling na, malusog at walang nararamdaman ay mapanatili po natin na malusog at walang karamdaman. So para po tayong lahat ay mailayo na sa pagkakasakit. So I encourage everyone po magpa-register na sa ating Yakap program. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. PhilHealth Spokesperson and Health Finance Policy Sector Senior Vice President, Dr. Israel Francis A. Pargas. Magandang tanghali po. Maraming salamat.